Di ba? Oh, ngayon no, dahil napag-usapan na natin ang dating Pangulo, eto, meron na naman pakana si Bato de la Rosa, kaya kayo natatanggihan doon sa ICC. Kaya natatanggihan yung international, yung interim release nila. O eto, meron na naman napahayag si Bato de la Rosa, anak ng tinapa naman. No? Oktubre 13, ibig sabihin no, balita ito ngayong araw, FPRRD, skin and bones na lang, say ni Bato de la Rosa. As if namang nakita mo, nanghula ka na naman. Hindi ka nga nakakapasok doon, takot na takot ka nga bumisita doon. Hindi, pero eto, Bato, yung ngayon, siyempre iisipin namin na fake news yung mga pinagsasasabi mo. Dahil ang sinasabi ng ICC, sinasabi nung mismong nakapasok at nakabisita kay dating Pangulong Duterte na kanyang dating asawa na ngayon hindi pa yata divorce? Kung ganon, asawa pa din niya yun. Okay naman daw ang dating Pangulo. Maayos naman daw. Di ba? Ngayon, fake news. Yang sinasabi nyo na skin and bones na lang, butot, balat na lang ang dating Pangulo. Sinasabi nung mga nakakadalaw, bumibisita, maayos ang kalagayan. Di ba? Kaya po yung interim release ng dating Pangulong Duterte, ayan, na-dismiss. Kakaganituhon nila. Kakapalabas ng mga ganito. Bato, pag nandun ka na sa loob at nagbalita ka ng ganito, yun, panigurado, papaniwalaan ka namin. Bakit? Kasi nasa loob ka na eh. Nakita mo na kung ano yung mga nangyari. Di ba? Hindi ka gaya nito. Hindi ka nga makatungtong dun eh. Huwag kang mag-alala. Malapit na yata. Huwag kang Eto, payo ko sa iyo, Bato, ha? Payo ko lang sa iyo, Bato de la Rosa. Huwag kang maniniwala kay dating Senador Trillanes. Although nai-interview natin dito si dating Senador Trillanes at meron pa ho yata na mga kasunod na mga araw. Nai-interview natin si dating Senador Trillanes pero huwag kang maniniwala doon. Pagka naniwala ka, nagpakampante ka ngayong mga buwan na ito o noong November, nako po, baka magulat ka. May susundo sa iyo paglabas mo ng Senado. Di ba? Kasi si Senator Trillanes, mga kababayan, madiskarte yan eh. Hindi niya naman sasabihin yung mismong date kung kailan aarestuhin si Bato de la Rosa. No? Yung style na nakikita ko kay dating Senador Trillanes, sinasabi niya, si Bato de la Rosa, baka end of the year yan. O baka unang buwan ng susunod na taon niya, si Bato de la Rosa. Di ba, Ma'am Princess Paris? Yun yung sinasabi. Pero wag ka, bigla, magulat ka. October, sabi mo Trillanes. Style lang namin yun. Sabi mo Trillanes, unang buwan ng 2026. Bakit eto ngayon? Style lang namin para magkampante ka at hindi ka na biglang magpatay ng cellphone at bigla kang mamundo. Di ba, Ma'am Carmen M? Paano kaya nasabi ni Bato ito? Sige nga, pakinggan natin, basahin natin. Inilarawan ni Senator Ronald Bato de la Rosa aka Berewek. hindi na ho hindi na ho Mikmadi. Ngayon Berewek na. Yan. Butot bata. Siguro sinabi niya dito bago ko basahin yung nasa ilalim. Butot balat na po, skin and bones na ang dating Pangulong Duterte. Berewek na siya. Sobrang berewek. Inilarawan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa detention facility. Paano mo naman mailalarawan itong Bato? Hindi ka nga makapasok sa loob. Di ba? Ano yan? Pang Marites? Ma'am Marites Musni, shout out po sa inyo. Nakasalukuyang nasa detention facility ng International Criminal Court, ICC, The Hague, Netherlands. Sa video ng panayam ng ABS-CBN News kay De La Rosa, tinanong ng reporter kung kumusta na ang dating Pangulo sa Senado, skin and bones na lang daw. Diyos ko po, baka pakalat ka na naman ng fake news, ha? Bakit ayaw mong idagdag yung Berewek? Medyo talagang hirap ng araw tumayo. Sabi, may alam kami na hirap tumayo kung 80 anyos na ang dating Pangulong Duterte.
Kaya kahit yung yung vlogger na yung babae, yung sinasabi, naaawa na po kami po ni Katribo, hindi na po kami nagtototnak. Kasi po, naiisip namin ang dating Pangulong Duterte, wala pong totnak doon sa Hague. Ipapasok pa lang po na, tinatamad na daw sila, wala na daw silang gana. Kasi nga, naiisip nila ang dating Pangulong Duterte. Naalala niyo yun, si Ate Totnak? Oh, pagka merong mga menor de edad na nagtanong sa inyo, Mami, ano po yung sinasabi ni Mark Ramos na Totnak? Sabihin niyo po, bahala na kayo mag-explain. Basta, kayo na bahala doon. Total naman, nandiyan kayo no? Di ba? Naalala niyo yun? Ewan ko lang kung parang gusto pumasok doon sa loob ng Hague kung papalarin sila na makabisita kay dating Pangulong Duterte, papatotnak siguro yun. Tingin ko kahit bumisita siya doon, yun, hindi natatayo. Di ba? Oo, ewan ko sa babaeng yun, bakit sinabi niya yun. Wala, kailangan ng content medyo talagang hirap ng araw tumayo. Ano ba tumayo yan? Alam namin yun, hindi na tumatayo yun, malabo na yun. No, wag niyong bibigyan ng pampatayo yun, baka mamaya may sakit sa puso ang dating Pangulo. Yun pa ang ikamatay. That's his situation niya ngayon. Kaya sana mapagbigyan yung kanyang interim release. Wala na nga dismiss na Parang bawal pa nga umapila dyan sa interim release na yun Sandali, pag interim release, ano ba ina-expect nitong mga ito? Di ba interim release parang sa ibang bansa din ikukulong? Sa kulungan din may tatanggap na bansa. Siguro kapag ka natanggap ang plano nitong mga ito, kapag ka hindi na-dismiss yung interim release, natuloy at may tumanggap na bansa, tapos biglang hihiling sila na, paki-house arrest naman yung dating Pangulo namin kasi matanda na, etc. etc. Siguro yan yung plano. Kaso, dismiss na. No? Wala na. Hindi na pwede. Kaya nga humainit ang ulo ni Pulong Duterte. Gusto yatang manaksak na naman. Hindi kapag yung may mga bugaw-bugaw, nako, tapos may mga chicks-chicks yan na mainit ang ulo ni Pulong Duterte. Mang-uunday Alam niyo yung salitang unday, yung manggaganon doon ng sasaksak yan. Di ba? Kaya wag kayo didikit. Ako, takot ako dumikit kay Pulong. Baka saksakin ako. Hindi naman siya flight risk. Hindi naman siya threat to national security or whatever. Hindi naman matanda na yun mapagbigyan. Ang gusto nilang sabihin dyan, yung mga galamay ni Duterte, kagaya nyo. No? Isa pa, kaya hindi mapauwi ang dating Pangulong Duterte. No? Like example, mga bossing, kung tayo ay may jurisdiction pa din sa ICC, kung konektado pa din ang Pilipinas sa ICC, tingin ko hindi pa din bibigyan ng pagkakataon na maiuwi sa Pilipinas ang dating Pangulo Bakit Ano iisipin nila? Naku, tingnan mo nga yung mga senador nila, meron pang mga may mga boto-botohan pa na i-house arrest daw ang dating Pangulong Duterte. Kahit wala namang pakialam ang ICC, may boto-botohan pa. So kapag inuwi yan sa Pilipinas, malamang sa alamang, kakangkungin lang nila yung magiging desisyon dyan. No? Gagawan nila lahat ng paraan para yung si Duterte ma-house arrest at yun, sitting pretty doon sa loob ng bahay. Yun na yung gusto ng matatanda ngayon. Ayaw na lumabas ng bahay niyan. Di naging pabor pa sa dating Pangulo. Di po ba sabi ni Jorge Edralin, hindi nga si FPRRD yung mga nakapalibot naman sa kanya gaya ng mga anak at iba pa. Senado. Di ba? Yung Senado mga kababayan, biruin mo nga. May buto-butuhan pa. Butuhan tayo. Nako, ito, house arrest natin si dating Pangulong Duterte. Tapos na kayong magbotohan. Sinabit nyo na ba sa ICC? Ayun, ang reply sa inyo ng ICC. Interim release. Dismiss. Sabi ko sa inyo No? Kasi nga, hindi kayo marunong na itago yung nararamdaman ninyo. Kung tumago kayo ng nararamdaman ninyo, kunyari, wala kayong pake sa dating Pangulong Duterte, baka payagan pa na sa Pilipinas litisin yan. Hindi. Halatang bias yung mga senador natin na pro Duterte
Wala. Sabi ni Banji Santiago sa inyong mga senador, butata naman ang boto nila. Dahil hindi naman po talaga pinapansin yun. Sabi ko nga ho sa inyo, sa ICC, walang arti-artihan ho. Sa ICC, kung ano yung dapat gawin, yun na yun. Walang audience impact, walang artihan, walang call a friend. Lahat ho, wala. Rekta tayo sa pag-iimbestiga. Rekta tayo sa pag-aaral ng kaso nitong dating Pangulo ng Pilipinas. Oh, di ba? Ano pa sabi na, wala na. Kaya eto, Bato, Diyos ko po, ang gawin mo, Bato, bumisita ka doon. Di ba? Paul and Angel, bumisita ka doon. Ganon. Pagbisita mo doon, saka mo kami kwentuhan kung ano ang talagang kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Hindi ho itong pag ganito, nasa labas ni hindi ka nga nakabisita eh. Ang pangako pa ho nitong si Bato de la Rosa, mga kababayan, bago mag-eleksyon, sa mga DDS, sabi sa mga DDS habang nangangampanya, bago mag-eleksyon, pupunta ako diyan sa Dahig. Bibisitahin ko ang dating Pangulong Duterte. Hindi ho natupad yun. Gustong mag-fake news, gustong ipakita na kesyo bumisita siya sa ibang bansa pero lumang litrato pala yun. Di ba? So, hindi natupad. Baka eto ho, na pagkatapos ng eleksyon, matupad na ho. Sa ayaw at sa gusto ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ang tingin ko, matutupad na po, mga boss, chief, amo, sir, yung pagpunta ni Bato sa Dahig. Persahan na po yan, sapilitan na po yan. Di ba? Biruin mo, pagka siya ay binisita doon sa Senado, nagulat siya, may 2,000 kapulisan na naman. Kaya dating Pangulo, parang ganun kadami ho, di ba? Hinintay nila na sumakay ng eroplano yung dating Pangulo, hinintay ni General Torre na bigla na umandar na, lumipad na yung eroplano bago mag-formation. Nung nakita, nasa ere na. Okay, police, mga police, mag-ano na tayo, mag-formation na tayo. Tikas, pahinga! Nagulat sila mo kauso, no? Biglang napablog. Nako, ito po, madaming kapulisan ang nandito sa airport at inaabangan po si dating Pangulong Duterte. Wala na nagawa. Di ba? Wala nang nagawa. Kundi sumakay ulit ng eroplano, pero long trip na ho, mga kababayan. Papunta na ho ng Netherlands. Si Bato, nasaan si Bato nung mga oras na iyon? Nasa bundok po. No? Nasa bundok po si Bato de la Rosa. Sabi daw po, antayin lang daw siya. Hindi na po nagpakita, hindi na po sumipot. Ayun, mga bossing. Pagkatapos ng ilang minuto, pinatayan na po sila ng cellphone ni Bato de la Rosa. Hindi na po nakita. Siguro tarantang-taranta, Diyos ko po, ano po gagawin ko? Ang dating Pangulong Duterte, kukuhanin na. Ako na po ang kasunod. Hindi naman pwede siyang pumunta doon. Baka mamaya, instant, isama na din siya. Pero wag kang mag-alala, Bato. No? Ang gawin mo, lechon. Mahilig ka sa lechon di ba? 2 araw pagkahuli kay dating Pangulong Duterte, naglechon ka para kang happy-happy. Yung ibang mga DDS umiiyak na. Ikaw naglechon, nag-happy-happy. Kumain ka na ng lechon. Kumain ka na ng mga ihaw na paborito mo. Kumain ka na ng mga, ano tawag doon mga kababayan? Yung yung mga hilaw na isda. Tapos may mga sile, bawang, sibuyas, luya, kumain ka na ng mga ganon. Di ba? Baka ma-miss mo yan, Bato de la Rosa. Tapos, mag-3 red horse ka na. Baka hindi pinapayagan. Kinilaw, ayan, Invader Basketball. Salamat po, kilawin. Kumain ka na nun. No, baka ma-miss mo yan. Mag-3 red horse. Kung gusto mo, isang case na red horse na. Baka hindi pinapayagan sa loob ng ICC ang umiinom ng red horse. Kaya sulitin mo na yung mga nalalabi mong araw sa Pilipinas. Mahirap ang sitwasyon mo, ano?